Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. May bagong rule sa NBA na tinatawag na high five rule ngayon. Ang nakasaad nga sa paliwanag ng bagong rule na ito ay considered na ngayon bilang foul kapag na high five mong isang player before and after the shot. Noon nga kapag naapiran mong isang player matapos ang tira ay sasabihin na goods na ito dahil na-release na ang bola. Well, ngayon nga ay considered na ito bilang foul. Isang player na nakikita ng madami bilang papaboran ng rule na ito ay si Stephen Curry. Hindi lang naman siya kundi pati na din sila Luka Doncic at iba pang player. Subalit si Curry nga talaga ang pinaka-maaapektuhan ng rule na ito for the better dahil ilang beses na nating nakita na talaga sa sobrang heavy ng pag-contest ng defenders kay Curry ay naaapiran na ito matapos ang pag-release niya ng bola at natutumba pa nga siya minsan. Subalit dahil na-release na nga nito ang bola ay hindi na ito tinatawagan ng foul at halos every game nga ay may at least isang beses na ganitong pangyayari kay Curry dahil madalas nga na ma-caught off balance ang mga defenders dahil sa movement nito off the ball at quick release. At kung may isang playman nga na ganito sa bawat game at magiging tama ang tawagan ng mga officials, easily plus 3 points nga yan sa average si Curry ngayong season per game. May iba nga na sang-ayon dito at may iba naman na nagsasabi na hindi ito maganda na pagbabago. May kasabihan nga daw na hand is part of the ball. Well, hindi na ito mga kaibigan ang kaso ngayon at least sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kinakabahan naman ng mga fans ni LeBron James sa bagong update ni Shams ng ESPN dahil sinabi nito na unang naramdaman ni LeBron ng nerve issue ang kanyang sciatica injury ay noong July pa at October na ngayon at hindi pa din ito naayos. Kung iisipin nga daw kung matuloy ito sa pagbabalik niya sa November ay mahigit 3 buwan na itong nagiging issue ng 4-time MVP. Well, una nga ay hindi inanunsyo na LeBron na out siya sa buong preseason kaagad. Subalit matapos ang first 2 games ay kinumpirma na niya ito na buong preseason ay out na nga siya. At sinundan lang din ito ng balita na out pa si LeBron ng 3 hanggang 4 na linggo. Kaya naman mamimiss niya ang mga unang linggo ng regular season. Ang duda nga ng iba ay mas malala ang injury na LeBron at hindi lang inaanunsyo ito ng Lakers kaagad dahil ayaw nga nilang bumagsak ang mga presyo ng mga ticket. Dahil halimbawa, inanunsyo nila na out si LeBron ng 2 buwan, tiyak ng bagsak ang value ng ticket sa first 2 months ng Lakers. At hindi lang nga ang Lakers ang apektado dito bagkus pati na din ng NBA in general at ang ratings nito. So hindi malabo na kapag naabot na natin ang 3-week mark ay may kita natin na may panibagong update na ma-extend pa ang pagiging out ni LeBron. Lalo na't hindi naman nila sinabi na babalik na ito matapos ng 3 o 4 na linggo, bagkus ang sinabi nga nila ay i-re-evaluate ito ng mga doktor. Umuling titingnan ng mga doktor matapos ng 3 hanggang 4 na linggo. At the end of the day ay business ng NBA at ayaw nga nila na malaman kaagad ng mga fans kung may malaking problema ba sa kanilang main and best selling product. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?